mga absat, nandito tayo kay Sir Bad. Ito na guys, bad news. Ay nako, may bad news sa mga 18 Marites. Pag-aresto kay Zaldico, bad news sa 18 Marites. May expose ang kanilang kasinungalingan. Pakinggan natin ang version ni Sir Bad, mga absat. Again, sa mga bagong pasok at saka sa silent viewers, saka sa mga team replay, huwag kalimutan mag-like and subscribe. Maraming salamat mga absat. Here we go. Lakasan natin to. Bawasan natin yung ating background music. Buenas tardes, buenos dias. Alright, yan, okay na. Damas y caballeros. Oops, wait. Buenos días, damas y caballeros. The question is in everybody's mind right now. Salamat, Ma'am Marisa. O, Is 15 pa lang. Whether kakanta itong si Zaldico. At kung kakanta ito, ano ang tono nito? Will it be for the favorable to the Marcos administration, or will it be favorable to the camp of former President Rodrigo Roa Duterte? So sa akin, sa tingin ko, most likely kasi itong si Zaldico has many business interests dito sa bansa, and it is more likely that kakanta siya pabor sa mga hawak sa kanya, and that is the Marcos administration, provided mabilisan siya ma-deport galing Prague sa Czech Republic papabalik sa Pilipinas. It should be done quickly bago magbagong isip niya. Once andito sa Pilipinas, it is more likely na baka hindi naman siya siguro magiging state witness, pero he will try to get, negosyante yan eh. He will try to get concessions, yung mag-testify siya, gumawa siya ng limited testimony laban sa mga tunay na mga involved dito sa flood control anomaly. And alam naman natin, as already announced by Ombudsman Boying Remulla, ito ay sila Senate President Chis Escudero at si former Speaker Martin Romualdez, na ang tawag nila ngayon ay master plunderers. So he will try to save himself and he will try to save his businesses. Billions rin ang halaga ng negosyo niya, for upwards of 4 billion ata ang tunay na net worth niya. Baka abot pa yun ng 10 billion. So he will try to save as much by testifying. Hindi naman ata itong kasing hina o kasing tigas nila Diskaya na who should know better, na kaysa makulong sila, sana nag-state witness na lang sila. So si Zaldico, paano man ito, he's a smart man. So most likely he will testify on many things. At dalawa na kasi pwede mangyari dito. Pwede niya i-testify on things damaging to the Marcos administration. Pwede niya sabihin na totoo yung 100 billion na insertions na ginawa ni President Bongbong Marcos. Bagay na sinabi na niya during his video expose, nung habang nasa Portugal or sa Lisbon, na tawag dyan sa Lisboa. And best regards sa mga kababayan natin dyan sa Lisboa, sa Lisbon. Medyo mainit lang yan, kaya siguro gusto magpalamig
si Saldico doon sa kasi mas malamig ang Praha, or better known to as Prague, pero sa mga tao roon Praha. Praha So from pala. Lisboa to Praha, at doon siya nahuli sa Praha. So dalawa lang yan. So either he will say na totoo yan, ganun. Sangkot talaga si President Bongbong Marcos, at he will do what Pastor Apollo Quiboloy and Arnie Teves are doing, na deny to death, ha? So ganon. And baka si Marcos pa ididiin niya, tsaka si Sandro Marcos, at iba pa mga kaalyado ni President Bongbong Marcos. Pwede rin, pero sa akin, most likely scenario, baka ididiin niya talaga yung mga gumamit lang sa kanya, at saka yung mga kasangkot niya. Pwede ito ay to save his skin and to save his businesses. So pwede idiin niya itong sila Chis Escudero at Martin Romualdez, to save his skin and to save his business empire for his children and for his family. So depende rin yan kung maraming variables, hindi pa natin masabi ngayon hanggang mauwi at marinig natin kung ano ba magiging first action or first affidavit or testimony ni Saldico. Pwede rin kung makikita niya nanghihina na si Sara, magsugal na siya sa kalaban ni Sara. Pero kung nakikita niya malakas si Sara, baka ididiin niya si President Bongbong Marcos, at kagaya nila Diskaya, kasi mga Diskaya parang convinced sila mananalo si Sara, kaya binibilang na lang nila yung 2 years sa kulungan. Baka mabigyan pa sila ng break pag nanalo na si Sara bilang sa pagka-presidente. Pero yun nga, kung makita ni Saldico na mahina si Sara, he is more likely to align with the Marcoses and also to save his skin. So save his family, save his vast fortune. So if he will do that, most likely baka babawiin niya yung akusasyon niya kay presidente na nakakuha rin ito ng 100 billion na insertion through the Department of Budget and Management, at ididiin niya yung kasinungalingan naman ng mga, or ibubulgar niya yung mga kasinungalingan ng mga DDS na noon ang turo sa kanya ay hero. And isa sa mga pwede niya gibain ay itong recent claim ng 18 Marines na peke naman, na nagtrabaho daw sila kay Saldico to deliver in 3 years 805 billion 805 billion. Grabe. Sa kay President Bongbong Marcos at kay Romualdez and 30 other cabinet members and members of Congress, to include na noon kahit nakakulong pa na itong si mamamayang liberal party list Leila de Lima, na nag-deny naman, na she came up with a denial and even sued itong 18 Marines at saka yung mga handlers nila, si Mike Defensor at Attorney Baligod, ng perjury. So at violation of the anti-cyber libel law. So kung si Saldico will decide to come clean, so pwede niya i-expose ang kasinungalingan nitong 18 Marines. Baka pwede niya sabihin, hindi ko naging, siguro mga ilan dyan, meron daw isa o dalawa, naging talagang mga empleyado niya. Pero pwede niya sabihin, hindi ko kilala mga yan. Patay na pag ano Hindi ko nangyari. kilala mga yan. So, Patay. madudurog na naman,
mapapahiya na naman yung mga DDS kasi palpak na naman yung wala na nga pinag-kuan ngayon eh. Halos nakalimutan na ng mga ng taong bayan yung issue na yan eh. Hindi na pinag-uusapan. So pwede niya sabihin that's total bullshit, that's total lie. Itong claim ng 18 Marines na nag-deliver sila ng 805 billion. Oops, narangan tayo. Again, sa mga bago pasok, huwag kalimutan mag-like and subscribe. Na something sinasabi ni Senator Ping Lacson impossible to do kasi that would mean transferring money weighing 805 tons at ang daming suitcases na kailangan para punuin ng pera. So magigiba itong fake 18. expose ng fake 18 Marines. 18 Marites. So kung yan ang magiging direksyon ng testimony ni Saldico. Pero pwede rin totally hindi siya magsalita and he will let his lawyer. Pero I believe Saldico, being a businessman, he will try to get concession yung para hindi posible baka mapakon siya, parang kay Roberto Bernardo mag-state witness na lang. Tingnan nyo. Wala na, Diyos ko Lord. Malaya si Roberto Bernardo ngayon. Hindi siya nakakulong. Kagaya ni Bong Revilla. So, posible kasi I don't see Saldico being as tough as itong sila Pastor Apollo Quiboloy o kaya ito mga Diskaya couple o kaya ito kasi mayroong kwan talaga eh. Grabe rin yung loyalty sa mga Duterte. O kaya si Arnie Teves, ito naman after all si Saldico ay more allied with the Marcos administration. So yan. So tulad ng sinabi natin kagabi, maraming mga politiko at mga magnanakaw hindi nakatulog kagabi at kung ano-ano nang gagawin nila ngayon. Baka i-transfer na yung mga pera nila, ipasira na yung mga dokumento, or baka may gagawin na bagay, desperate move like having Saldico assassinated bago siya kumanta. So hopefully the Philippine government will act fast to bring him back to the country. So sabi ni Caroline Kawakami, Saldico cannot be a state witness because he's the most guilty. Pwede rin, Caroline, pero pwede rin sa bagong press con kasi ng ombudsman, tinawag na nila si Romualdez at Chis Escudero na mastermind. So pwede ma-downgrade ang level ng involvement ni Saldico to only as co-conspirator. Anyway, kwan naman siya. Bata naman siya ni Romualdez. Si Romualdez is calling all the shots. Walang gagalaw si Saldico without approval of Romualdez. Kasi let's presume na mas may power si Romualdez as cousin of President Bongbong Marcos and also as a lawyer, graduate sa abroad pa. Sa masteral niya sa law, Harvard ata. So Romualdez is also a businessman, nasa mining industry yan. So hindi ito at it is unlikely na maloko siya ni Saldico. So Saldico was just doing as he was being instructed by Romualdez sa pagnanakaw
ng 2 trillion flood control funds. So marami this can go any which way. Sa tingin ko nga meron na mga negotiations yan. Bago pa man nahuli, meron na yung mga negotiation. O itong concession ibibigay namin sa iyo, ganito. Ito rin ang gagawin mo testimony. Meron na yan. Kaya lang behind the scene, ayaw pa rin si Saldico umuwi. Pero meron na yan mga offer sa kanya. So tingnan natin who will make the best offer and which side Saldico will go. Pero sa tingin ko ngayon, it is more likely he will testify laban sa mga DDS side na mga salarin, and that includes yung original DDS na si Martin Romualdez, si Chis Escudero, and many others. Okay? So we'll get a clearer picture today, and we will be giving you more updates on this very major development dyan sa case ng flood control anomalies. So thank you very much everyone for watching. Good morning to all. Maglakad muna si Bat. Mag-brisk walking muna tayo, jogging. And see you in my next vlog. Salamat, Sir Bad. Mga kabsat, naka-live ngayon si Kwan. Naka-live ngayon si Harry Roque, Babsat. Meron siyang live tungkol sa Pugante. Pakinggan nga natin. Teka lang. Again, sa mga bago pasok, huwag kalimutan mag-like. Shoutout sa mga kasama natin, Susan, si Makwan, si Mark Pangan, or Michael Pangan, si Marisa, si Nilda Arceo, I am Batman, Yuki Sawaki, at saka sa lahat ng mga silent viewers, shoutout sa inyo. Ito, pakinggan nga natin tong naka-live ngayon si Kwan, as in live siya. Pero syempre, gagamitan natin to ng Kwan, ng pinagbabawal na technique. Baka copyright tayo ni Harry Roque, alam yun. Hindi natin kakampiyan eh. Countdown muna tayo.